Solusyon ng Bayan sa mga oras po ito. Nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom si Attorney James Reserva, Professor po ng Political and Constitutional Law. Ating makakasama. Attorney, good morning and Happy New Year po sa inyo. Happy New Year, Jade. Happy New Year, Admar. Opo. Happy New Year din sa mga viewers ninyo. Opo. Mukhang nasa bakasyon pa kayo, Attorney Nasa labas pa kayo. Hindi, naglalaro ako ng pikol. Okay. Well, Attorney, umpisahan po natin ang talakay natin ngayong umaga patungkol nga po dito sa budget natin for this year. Ratified na po ng BICAM itong 2026 national budget. Ratified na ng Congress noong December 29 at handa na para sa lagda ng Pangulo. At ayon nga ng palasyo, pipirmahan ito sa unang linggo. Ngayong unang linggo po ng Enero ng taong ito. Ang tanong po, sa ilalim ba ng ating batas, Attorney, may itinatak ng panahon ho ba? Kung kailan dapat pirmahan o i-veto ng Pangulo ang General Appropriations Bill at ano po ang implikasyon kung lalampas ito? Okay. Under our constitutional setup, yung budget natin for the coming year, dapat maaprubahan yan before the start of the year. Otherwise, yung operation nating government will be in accordance with the budget of the previous year, yung tinatawag na reenacted budget. So kailangan dapat yan mapirmahan before the start of the 2026. So, but kung mahabol na yan within the first week of 2026, I think okay pa yan dahil hindi pa man masyado, there's still enough time to take effect that 2026 budget. Kung sakaling lalampas po ito, Attorney, at hindi pa agad na pipirmahan ng Pangulo, agad bang o automatiko bang papasok yung reenacted budget? Yes, for the operation of yung first few weeks ng 2026, ang budget na gagamitin natin yung 2025 reenacted budget kung hindi pa mapirmahan yung 2026 GAA. Po. At mayroon ho bang constitutional violation kung sadyang pinatatagal ng Pangulo ang pagpirma kahit tapos na yung Bicameral Conference Committee? Wala namang constitutional violation yan kasi ang konstitusyon natin ay nag-anticipate ng senaryo na in the event na hindi mapirmahan yung budget for the coming year, yung preceding year na budget ang babasihan ng operasyon nating government. But it would be parang a sign of irresponsibility kung hindi mapipirmahan yung budget as scheduled. Kasi maapektuhan yung operations ng government kasi yung mga requirements for 2026 iba yan sa 2025. So may mga kaibahan yan. May mga sakripisyo. But kung 1 week lang siguro, hindi pa masyado apektado yung governmental operations natin. Opo. Pero parang question of responsibility yan ng ating Pangulo. Opo. Hanggang saan ho ba yung kapangyarihan ng Pangulo sa pagripaso ng GAB matapos nga itong pagtibayin ng Kongreso? What's the question? Hanggang saan po yung kapangyarihan ng Pangulo doon po sa pagripaso Well, ang ng GAB? kapangyarihan ng Pangulo, yung proposed budget, kasi kanon yan, approved budget na yan ng both houses of Congress. So, it cannot become a budget as a law kung hindi pipirmahan ng presidente. Kung that's the requirement of the government kasi that's still a bill. A bill will not become a law until signed and approved by the president. But the president under this budget process
pwede siyang maka-exercise ng line item veto. Unlike sa ibang mga panukalang batas na yung approval ay yan talaga walang pwedeng partial veto. It's only dalawang choices lang, approve or veto. But ang exception diyan yung budget. Kasi ang presidente pwede mag-approve ng portion at saka pwede din siyang mag-veto ng mga portion sa budget, yung line item veto. Opo, baga maaari niyang baguhin ang nilalaman nito sa pamamagitan ng line item veto. At Yes. mas mainam ba, attorney, yung veto kaysa sa delay? Oo, dapat lang kung ano yung mga illegal na mga items diyan sa budget, dapat i-veto yan. Like for example, yung mga unprogrammed allocations. May mga jurisprudence na ang ating Supreme Court like yung Araulio versus Aquino, yung sa DAP, yung Bilica versus Ochoa. May mga pronouncements na ang Supreme Court, yung mga unprogrammed appropriations ay unconstitutional yan. Kasi ah, pat, kung anong lalabas sa Kongreso, wala nang discretion pa ang executive branch except to implement it. Pero kung may mga discretion siyang gagawin like sa mga unprogrammed allocations, that would make that item as unconstitutional. Pero karamihan kasi, paano na ang damo kung patay ng kabayo? Yung nagasto na. Like for example sa DAP na issue, illegal nga yun, yung disbursement na yan. Pero nagasto na, so yung post-operative fact doctrine na ang ina-apply. Kasi hindi na, you cannot bring back the hands of time. So kung sincero sana, totohanan talaga na budget para sa ating bansa, para sa kabutihan ng ating bansa, dapat yan, yung mga unprogram, kasi yung unprogram pork yan eh. Mm. Pork yan. So, yan, that makes the whole budget process as parang suspect to corruption, vulnerable to corruption. Pero sa tingin po ninyo, attorney, papaano bang masisiguro na ang maingat na pagsusuri ay hindi nagiging dahilan ng kawalan ng transparency? Hindi yan maging dahilan kasi the office of the president is so powerful. Meron siyang battalion of lawyers diyan na nagre-review kahit na before pa nga sa NEP pa lang, sa NEP preparation pa ng budget. Dami ng mga eksperto diyan, dami mga ang presidente ay unlimited yung kaniyang discretion to hire uh, people, competent people to really see to it that the proposed budget is for the country in accordance with the Constitution. So, kahit na yung meron ng mga versions ng House at saka Senate, kasi sila man rin ang under the Constitution yung tinatawag na blending of powers. While the budget is being prepared by the executive branch, but it has to be parang deliberated by the Congress, specifically in the House of Representatives, pagkatapos sa Senado. Pero while in that period, ang Office of the President is not powerless na nagtitingin diyan kung ano yung maganda para sa bansa. They can exert pressure na dapat ito ang gawin natin kasi if only to prove to the country that our next budget is the parang is a reform, parang reform budget ito sa nangyayari ng 2025 budget na talagang the worst budget ever made by the government in the history of our country. So it's a question of sincerity, hindi ito a question of kakulangan. Kasi ang presidente nga, as I said, powerful yan. Mayroong, hindi yan issue na wala siyang tao dyan na magre-review. Opo. So,
people of his parang confidence, mga trusted niya na mga magaling na mga tao, kung gustuhin man talaga ng presidente to come up with a budget na talagang gusto niya he will be remembered as a president na parang gusto niya ang kabutihan para sa bansa, he can make it. Kaya nga, if BBM wants it, nothing is impossible. Opo. But if he is not sincere, nothing is possible. Opo. Sa tingin po ninyo, talagang malaking lesson po sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. yung 2025 budget na sinasabi nga, worst budget daw, the most corrupt budget. Itong ang 2026 national budget natin ngayon, ang sabi ng ilang mga mambabatas, may pork pa rin, giniling lang, kaya hindi sila pumirma nga doon, Giniling. hindi pumabor. Sa tingin mo, anong mas mabigat, attorney? Ang labis alam mo, ang kung- pagmamadali ng pagperma, yung pagmamadali sa pagperma ng budget kahit maraming kung may question, marami pa ring duda na meron pa ring pork o insertions, kumbaga may mga unprogrammed funds tulad ng sinasabi po ninyo, o mas magandang madelay na basta matiyak lang na corruption free. Pwede rin. Pero alam mo, it's too late in the day to expect na the president will come up with a budget para sa bayan na free of pork, free of mga unprogrammed funds. It's too late in the day. Kasi if he learns the lesson of 2025, anong dahilan? Bakit naging yung pre-fall na kaniyang trust rating? Wala na, parang the worst parang the worst president ever na nakatanggap ng ganitong rating sa mga tauhan. Ito si President Marcos, hindi pa ito nangyari ito. So, negative 15%. What is the genesis of this problem? It's the 2025 budget. Tingnan mo, diyan nag-umpisa yung lahat na corruption para lang makuha yung political agenda nila to eliminate the Dutertes. Lahat ng panggigipit ginagamit yung 2025 budget. Kaya nga, tingnan mo ngayon yung Cabral files. So, hindi matatapos yan. Kasi nandiyan yan, kumbaga pa nakaresibo lahat. Tingnan mo yung mga revelations ni Saldico, participant yan sa pinaka-worst budget, pinaka-corrupt budget. So, it validated how rotten, how corrupt that budget is. Dapat, kung gustuhin man niyang na makarecover, meron pa siyang political capital na naiwan. When this 2026 budget was deliberated, pwede niyang gawin yung capital niya, political capital, to insist, to rein in on Congress. I want a budget na redeeming para sa akin. Pero wala nangyari. Bakit hindi kaya gawin yan sa House of Representatives? Nandiyan yung anak niya doon eh. So, everything is a farce. Kaya nga, we can't expect, kahit na patagalin, kung meron lang window dressing yan. Tingnan mo nangyari sa 2025. Dahil talagang nakikita na talaga yung gaano ka corrupt yung budget na yon. Meron siyang binibito. Unti lang. 80 billion. So, had he studied it, he would have vetoed all of those questionable items in the 2025 budget. That would have prevented yung distrust at saka yung unpopularity niya sa mga tauhan. But he allowed it to happen. So ngayon, ano bang maasahan natin? Nandiyan pa rin yan. So parang nangyari ito, baka gustuhin man niya, but he is now a lame duck president, baka hindi na siya pinakikinggan ng mga congressmen at ibang mga senators. Kasi this pork-laden budget ay para man ito sa mga congressmen din. Tingnan mo yung revelation ni Congressman Leviste na tumatanggap sila ng 2 million Christmas bonus in time for the approval of the budget. So,
parang, ano yan eh, parang rubbing salt to the wound of the people na ang hirap ng ekonomiya natin ngayon. Parang gusto pa nga ng gobyerno na 500 lang yung pang-Noche-Buena. Pero meron pala silang 2 million para ipamigay. Sabi hindi raw bonus, pero ipamigay sa mga leaders nila sa barangay. Bakit pera natin ang gamitin? So, ang point ko diyan, baka hindi na kaya ni Presidente kontrolin yung kanyang mga tauhan sa House. Ah, kung gustuhin man niya na ma-reverse yung political fortune niya, dapat magandang budget nito. Pero ang question, kaya pa ba niyang gawin yun? Sa tingin ko, as it appears, yung lumalabas na budget ngayon, yung insistence ng House of Representatives na mayroong mga unprogrammed appropriation, baka ginusto din niya or hindi na niya makayanin i-control ang House of Representatives. Attorney, maayong Yes. buntag ug malipayong bagong tuig. Dito po ako sa attorney, Okay, no? Sa budget. Happy New Year. Opo. Advance. Okay. Sinasabi po ni Congressman Ungab dito po sa 2026 budget. Kaya nga po daw tumutol siya dito sa pagpasa ng or yung sa BICAM report, no? Dahil yung insidente po doon sa BICAM na merong taga-executive na nakipag-deal pa doon or humihingi pa ng nakipagtawaran pa kumbaga, attorney. Ano po masasabi niyo po doon sa ganong sistema na dapat kaya nga nagkakaroon sa committee level, sa bababa, mataas na kapulungan, merong kanya-kanyang komite doon pwede hanggang sa plenary pa nga pero dito sa BICAM parang pinahintulutan ito ba'y bihira ba itong maganap? Normal ba ito? Wala bang paglabag ukol dito, attorney? Abnormal yan. Kasi yung NEP pa lang, it underwent rigorous, exhaustive study. Ginawa yan ng executive branch. So, it presupposes na kung what contained in the NEP ay nandoon na lahat yung kagustuhan ng executive branch. So there is no reason why there is a sudden push for some items na dito na sa bandang huli, yung doon na sa Bicameral Conference Committee. So there's something wrong. Number one, inefficiency. Bakit nila na-anticipate yung mga pangangailangan na yan when they have enough time to prepare for the National Expenditure Program? Pangalawa, baka last-minute instructions yan na to benefit a certain individual or to benefit a group. Bakit mayroong last-minute insertions? Bakit hindi yan ini-incorporate na doon pa lang sa NEP? Yan ang tama si Congressman Ungab dyan. So, abnormal na during sa deliberation ng Bicameral Conference Committee because that should have been the time to reconcile the parang conflicting versions ng House at saka Senate. I-reconcile nila yan. Merong compromise yan among the legislative branch of the government, among Congress, the Senate, and the House. Dapat wala na ang executive branch. So kung may last-minute instructions, last-minute na pangangailangan, it shows incompetence or mga gustong ipasok na pwede mapagpirahan. That's the parang logical conclusion. Tama si Congressman Ungab about his mga kaniyang objection. Opo. Dito po sa nakalipas na mga budget po, kontrobersya po, alam po natin yan, yung issue po ng korupsyon. Yung mga nagpanday ng batas, ng mismong panukalang, yung ng batas para sa budget po natin sa nakalipas po,
hugas kamay sila, no, dito sa mainit na issue po, no, talagang sinasabing wala silang involvement tungkol dyan sa korupsyon. At ito pong 2026 budget po, attorney, ito po ay pinanday sa kalagitnaan po ng kontrobersya o sa issue po ng korupsyon. Sa tingin nyo po, kung meron na namang mabubuksan, which is marami na nga ang marami na nga nagko-question din dito sa 2026 budget. Sa tingin nyo po, pwede pa ba nilang irason na wala silang pananagutan dito kung halimbawa ma-approve ng Pangulo both ng sa executive kasi sila yung final na magpipirma and at the same time dito po sa legislative po, attorney? Kaya nga, merong kasabihan, those who do not know the lesson of history are doomed to repeat it. Now, kung gusto nila yung galit ng tao na ipalabas dahil sa hindik-hindik, yung unacceptable, yung paano yung description na yan, para bang very painful sa tao yung 2025 budget para na ninakaw sa atin, pera natin. Like yung mga ghost projects, yung mga substandard projects na uncovered ngayon. Kung gusto nilang matutuloy pa rin yun, if they do not learn the lessons of history, now they are doomed to repeat it. Now, baka iba na ang hantong dyan, iba na ang judgment ng tauhan dyan. Kasi people are already aware. Naghihintay lang ng panahon, ng tamang panahon, pero ang galit ng tao, ang puot ng galit ng tao, lalo na sa Mindanao, nakita natin, tingnan mo yung proposed budget. Magkano lang ang para sa Mindanao? Lahat nandoon sa Luzon. Wala para sa atin, pero tayo ang nagbibigay ng madaming remittances by way of yung natural resources natin. Pero magkano lang naibalik sa atin. Plus, yung budget pa ay vulnerable pa sa corruption ng mga corrupt na mga politicians. So, para bang they are really daring. They are tempting the gods. Parang ang galit natin ay ang kuan ng tao ay parang ano bang term dito, parang sinagad na nila. Opo. So ang dapat they should know the lessons of history. Opo. Attorney, nagtapos po ang taong 2025 na naitala po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. yung pagbaba ng kanyang trust rating. Ano ho ba ang inyong masasabi dito? Maituturing ba itong normal lang o alarming ang antas ng pagbaba ng trust rating ng Pangulo? Hindi lang alarming, panicking na yan eh. There's no way but to go down. Yung trajectory na yan ay hindi na yan, para beyond repair na yan. Lalo na sa 2026 budget na hindi, parang walang pagbabago. Ngayon, ang nakatawa dito, Jade at saka Admar, hindi naman we were not born yesterday. Alam naman natin ito mga perks ng mga congressmen at saka senators. Para sa akin, narinig ko naman yan na every recess or adjournment or mga Christmas break nila, meron sila mga bonus yan. 2 million, 3 million. Depende yan how generous the speaker is. Parang normal yan lang. Pero ngayon, as what the neophyte Congressman Libiste, na bago pa, nag-i-expose dyan, yung what has been traditionally made by them ay ipinamuka ngayon sa tao. Yan ang impact dyan sa tao. Parang masakit, lalong masakit dahil tingnan mo paano niyo ninakaw yung pera namin, paano niyo tinaydor yung tauhan, yung mga tauhan, paano pinuprejudice yung tao. Ngayon pinamukha pa rin na yung ostentatious ba na
ex- yung perks para nila, ganun pala, which they have already enjoyed it for a long time. So, grabe itong ginawa ni Congressman Libeste na lalo pang nakapadiskredit ng Congress. Kaya nga, may mga panawagan na mabuti pa i-abolish na yung Congress ngayon. So, that, para sa akin, kung ikaw ang congressman ngayon, dapat, it's about time. Ay, kung mayroon pang naiiwan na hiya, it's about time to make some, drastic changes. Kasi iba na ang tingin ng tao ngayon eh. Kahit na normal nila yan, ngayon naging objectionable sa tao kasi para bang people are already parang binugbog na tayo masyado. Ah, sinaktan na tayo masyado. Nilagyan pa ng asin at suka yung kuha natin, yung ano yan, yung pain ay yung sad sa Bisaya pa. Yan ang what makes the president now parang detached na sa tao at saka yung condemnation ng tao lalong nag reinforced because of that. Opo. Kaya meron ng sugat. Sugatan na tayo. Sinusugatan na tayo. Nilagyan mo nila ng suka at saka asin. Lalong mahapdi na masyado. Kaya they are not helping the president. If they want the president to succeed, not to succeed but to survive until 2028, they should have come up with a budget na parang masabi ng tao, oy, nag-reform pala. Kahit na na-prejudice na tayo, kahit na nasaktan tayo sa 2025, somehow, parang yung pain natin ay parang maibsan dahil may pagbabago. Pero walang pagbabago eh. Lalong ginagalit lang tao, lalong sinasaktan tayo. Kaya nga, they are not helping. They are helping the downfall of the president. Opo. This year, attorney, ano yung expectation po ninyo sa issue ng politika, lalo na po dito sa administrasyon? Ngayon, makita natin how can I don't know saan na kukunin yung kanilang mga political initiative, saan sila huhugot na with that kind of negative trust rating from the people. Maybe they are politicians, they are listening, they are looking at where the political wind is going. Yun naman talaga ang normal na behavior ng mga political actors. So we can expect jumping na yun eh. It's about their survival. Opo. Dapat itong budget na ito ay parang jump start ito for the president to rebound. Pero they are not helping the president. Or maybe the president does not also want that kind of reform. Wala nang magawa. Pero sa tingin po ninyo, attorney, yung patuloy na banat doon sa mga Dutertes, makatutulong na mabawi yung tiwala, maibalik ang tiwala ng mamamayan sa administrasyon ni Bongbong Marcos? Hindi, kung basketball pa ito, Jade or Admar, yung game plan ba? Dapat yung game plan na yan, dapat kuha nila yan, baguhin. Dapat mayroong new set of new tactics na gawin nila kasi yung taktika na yan ay hindi nagbigay ng it does not help them. In fact, it boomerangs. So, kung ako ang coach diyan, dapat mayroong adjustment, mayroong malaking adjustment na gawin kasi it's not working. Kung patuloy lang gawin yung formula na yan, so lalo nang mapapabilis yung pagbagsak ng administrasyon kung itutuloy na yan na it's not working, it's destroying their game. Opo. So bubo na talaga sila kung itutuloy ng ganong strategy na yan. Kung sinong coach na yan, dapat i-punish yan o palitan. Opo. Di ba?
yun parang normal kung nag-hire ka kahit na isang company, mayroong gano'n na strategy na it's not working. So, yung the one that who strategizes it must must be removed. Opo. At lalo na ngayon ay may mga umuugong na mga balita na possible itutuloy yung impeachment laban kay VP Sara Duterte. Judgment call na ng mga congressmen. Alam na nila kung ano mangyayari nila, kung pipirma sila. Opo, opo. Opo. Sa tingin po ninyo... Yes, go ahead, attorney. Di no better. Survival yan eh. I don't know, how stubborn they are. Kung talagang gusto nila na magharakiri sila, di gawin nila. Siguro, that would pave the way for new set of congressmen in 2028. At isa Saka din... hindi mananalo, at saka yung impeachment na yan, hindi yan tatalab. Wala na. Wala nang kuan. Kumbaga pa, wala nang momentum. Kung eroplano pa yan, hindi na maka-take off. Opo. Anong basis nila? 125 confidential funds? Paano ba yan matatanggap? How about the billions or trillions of mga ghost projects na nandiyan talaga, hindi lang yan guni-guni, kundi talagang hard and solid evidence nandiyan. Paano yung mga testimony nila ni Gutisa, testimony nila ni yung former appropriations chair, sino Zaldico. yun? Saldico. Ang dami pa yung kay Yusek Cabral na files. Paano ba nila na yan isentabi, and then they will focus on the 125 alleged misuse. Misuse pa lang yan, hindi yan graph. Wala talaga. Ang kuha nga palagi nagbibigay ng modified opinion. Ibig sabihin, maganda yung pagkagasto, use ng funds sa Office of the Vice President. So, how can they make a narrative na katagap-tagap na tao na si Inday Sara ay kanilang i-crucify, na samantala yung mga traidor ng bayan, yung mga lumulustay ng ating sakaba ng bayan ay parang libre lang? Hindi yan siguro matagap ng tao yan. Po. At if ever may makukulong pong big fish this time, dahil last year, yun nga dapat ang inaasahan ng mga kababayan, pero marami po sa ating mga kababayan ang dismayado dahil mga small fish lang daw. Ang big fish this year, ano ba ang pananaw po ninyo dyan, attorney? Possible ba na babalik ang tiwala? They will imprison themselves? Sila man ang big fish. Paano yan? So, what yan eh? Para ikaw ang sarili mo mapatiwakal? So, kaya nga hindi mo magawa yan. Kaya nga yung mga narrative na yan about jailing the big fish for optics lang. Kasi kung totoo, if they will make good to it, sila man talaga ang big fish. Maubos sila. Opo. Tingnan mo yung pronouncement ngayon ni Senator Lacson. Nag-iiba na siya. Sabi niya, dapat hindi selective. Na kung gano'n, di maganda. Kung hindi selective, dapat sila mauna. Alright, attorney. Tingnan mo, nag-iiba ng hangin. Opo, Nag-iiba opo. ng hangin ngayon eh. Opo. At possible pang mag-iiba pa yan sa mga upcoming days. Papalapit ng eleksyon. Yes. Kasi hindi natutulog ang Diyos. Opo. Ang Diyos ay nakikinig sa mga iyak natin. Kaya nga, tingnan mo mga pangyayari ngayon. Opo. Attorney. So, yes. Siguro huling mensahe po ninyo muli sa ating mga kababayan na ngayong bagong taon. Ang sa akin lang, mabuhay kayo, Jade, mabuhay kayo, Admar, kasi kayo yung mga liwanag sa kadiliman. Ngayon ang dilim ay parang nawawala na, may ang lumalabas na yung
yung sa Bisaya pa bidlisiw sa aring adlaw. Nagpapasalamat Pero tayo. during the dark- Oo, attorney. During the dark night, kayo yung nagbibigay liwanag. Kayo at ang Isiminay. Mabuhay kayo. Nagpapasalamat Kayo po ang tayo mga tunay na heroes. kay Pastor Apollo C. Kibuloy, attorney, dahil Yes, siya po talagang oo. nanguna nitong lahat. Di ba? Siya po Darating din unang ang panahon. Darating din ang panahon na he will be vindicated. Pastor will be vindicated. Opo, opo. Ang hustisya alam mo naman yan the arc of the universe bends toward justice, di ba? Meron ganun Siya po ang tunay na liwanag ngayon na nag-i-expose ng lahat ng itong unang-una sa lahat. Kaya nalaman natin. Yes. Opo. Yes. Kung Attorney. wala si Minay, wala na talaga ang Pilipinas ngayon. Opo, opo. Everything will be swept under the rug. Opo, opo. Kasi wala na. Lahat ng mga mainstream media ay talagang bayaran na lahat Opo. So, all informations will be controlled, pero nandiyan pa rin ang Isiminay. Thank you po. Kaya nga, kayo ang liwanag sa madilim na yugto ng ating panahon. Ngayon, meron ng yung rays of sun ay bidlisiw ng haring adlaw ay lumalabas na. Be a very ang sunshine ay talagang maganda sa sunshine, di ba? Opo. Sunshine Radio, Sunshine Media Network International. Opo. Sunshine Media, yan nga. You have to celebrate. Mabuhay kayo. I'm proud of Thank you. you. Thank you po, attorney. Daghang salamat po sa inyong oras at Happy New Year po ulit sa inyo. Salamat. Ayan po mga kababayan, si Attorney James Reserva, ang professor po ng Political and Constitutional Law, ang ating pong nakasama. Napakinggan po